Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, Ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob at ang Diyos ng bansang Israel. Ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa hapong ito muli, narito na naman po kaming nakakaisa sa lugar na ito pang muli ka naming katagpuin sa oras na ito. Loobin mo, Diyos, na iyon at mapahimalang kamay at abutin ang lahat ng narito. Patuloy na i-bless at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo rin ang aming pagkikinig, lalo-lalo ng iyong mga salitang aming mapagsalusaluhan. Loobin mo, Diyos, na tumimo ito sa puso ng bawat isa, na patuloy na magdulot ito sa amin ng kagalakan at kapayapaan, kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman. Patuloy na magdulot ito sa amin ng katatagan upang patuloy namin mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na lumarating sa aming buhay sa araw-araw, hanggang, O Diyos, sa kami ay makasama sa iyong kaharian. Kaya sa hapong ito ay naangkin namin ang 100% katagumpayan ng iyong gawain sa pamagitan ng patnubay at paggabay at pagtuturo sa amin ng iyong Espiritong Banal. Kiniklaim namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Kaya kung meron po kayong madalang Bible, samahan niyo po ako sa pagbasa sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo ayon kay San Juan, Kabanata 3, talata 14 hanggang 21. John chapter 3, verse 14 to 21. Papuri sa iyo, Panginoon. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang magawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang magawa. Ngunit ang nanamumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag ng kaniyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Napulitan namin, Panginoon. Okay, magandang hapon mga kapatid. Sige po, pwede na kayong umupo sa presensya ng ating Diyos na buhay. Relax ang iyong mga sarili sa pagkakaupo. Yan. Pero sabihin mo sa katabi mo, ha, kapatid? Kapatid, Huwag kang matutulog, ha? huwag ka matutulog, ha? Ano ang sagot? Nagpapaalala lang po ako kasi alam niyo po sa mga ganitong pagkakataon ay ito po yung masarap matulog. Kaya naparito po tayo, no? Tandaan natin tayo po ay naparito hindi para matulog. No? Hindi po tayo naparito para magkwentuhan. Kundi tayo po ay naparito para makinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Handa na ba kayong makinig? Okay, ang ating tema ay pinamagatan ko po itong Achieve of Everlasting Life. No, yung pagtanggap o pagkamit ng buhay na walang hanggan. Sinong naniniwalang may buhay na walang hanggan? Okay. So, ibig sabihin, kahit hindi pa natin nakikita yung, kahit hindi pa natin naranasan yung buhay na walang hanggan, naniniwala tayo may buhay na walang hanggan. Sinong naniniwalang may heaven? Lahat naniniwala? Sinong naniniwalang may hell? Naniniwala ba kayong may hell? Okay. So, ibig sabihin, kung merong heaven, meron ding hell. O, ito po kasi yung dalawang final destination na kapag ang tao po ay namatay, dito mapupunta yung mga kaluluwa o tinatawag na pangalawang buhay. Kasi tayo pong mga tao na bubuhay ngayon dito sa daigdig, kapag tayo mo ay namatay physically, ibig sabihin, mga kapatid, haharap tayo sa Diyos. Kapag tayo humarap sa Diyos, tayo ay i-judge ng Lord. Kapag ikaw ay pumasa, sa heaven ka. Amen? Kapag ikaw naman hindi nakapasa, sa hell ka. Ngayon, ang tanong, saan natin gustong mapunta? Heaven. Lahat ng tao gusto sa heaven. Kahit sinong tanungin mo, no, mga kapatid, wala hong taong gustong mapunta sa hell. Amen? Bagamat, tandaan natin, hindi ho lahat ng tao ay naniniwalang may heaven. Hindi ho lahat ng tao ay naniniwalang may hell. Bakit? Kasi kung ikaw ay naniniwalang may heaven at kung naniniwala kang may buhay na walang hanggan, pagsisikapan mong gawin yung mga kondisyon para ikaw ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Ngayon, kung naniniwala ka rin may hell at kung alam mo kung ano ang buhay sa impyerno, pagsisikapan mo rin iwasan ang mga bagay na gawain dito sa mundo na magdadala sa iyo sa impyerno. Pansinin niyo, ang buhay ng tao dito sa daigdig, lahat tayo, binigyan po ng Diyos ng tinatawag na kalayaan. Dahil sa kanyang pagkamatay sa krus, tandaan niyo ho, tayo ay nasa panahon na naman ng Koresma. Pag sinabing Koresma,
ito ay pag-alala sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Taon-taon po na tayo ay nagse-celebrate ng tinatawag na Holy, diba? Holy Friday o tinatawag na yung tinatawag na muling pagkabuhay ng Panginoon, yung Sunday. Tama po ba? Pero sa totoo lang, mga kapatid, maraming mga tao hindi naunawaan yung meaning, yung kahulugan doon pagdating sa tinatawag na celebration. Kasi po, yung siyempre, yung isi-celebrate natin yearly, kung ano na yung nakamulatan natin, yun na po yun ang ating ginagawa taon-taon. Tama po ba? O katulad halimbawa ngayon, itong panahon ng Holy Week. So, bawal na po dito yung purihin, yung magsalita ng Alleluia, diba? Marami ng mga bawal. So, bakit? Kasi nga, inaalala natin, kumbaga, ginugunitan natin yung pagkamatay ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya lang, hanggang doon lang yung ating alam. Yan. Dito sa binasa natin sa Ebanghelyo, kung papansinin natin, ay tumutukoy po ito, una sa lahat, ay yung pong pagparito ng Panginoong Hesus. Yung kanyang pagkasilang bilang tao at yung pag-aalay ng kanyang buhay. Kaya nga ang sabi diyan ng Ebanghelyo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din kailangan itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos inulit po doon sa 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung ating unawain mabuti, mga kapatid sa pananampalataya, ginamit yan sa Ebanghelyo at tinukoy ng Panginoong Hesus yung tungkol po kay Moises. Ang sabi niya doon, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang. Na, alam ba niyo kung anong ibig sabihin noon? Ano ba yung ahas na itinaas ng Panginoon sa ilang? Sinong nakakalam sa inyo? Sinong nagbabasa ng Bible? Sino nagbabasa ng Old Testament? Wala hindi kayo nagbabasa. Kawawa kayo pag hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Ibig sabihin, hindi nyo alam kung anong kalooban ng Diyos. Okay, alam niyo po, ganito ang history niyan. Ang mga Israelita, no, nung sila po ay nasa Ehipto, at sila'y inilabas ng Diyos sa pamagitan ni Moises, mula po sa Ehipto, papunta sila ng lupang pangako. Pag sinabing lupang pangako, ito po yung lupaing punong-puno ng kasaganaan na ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan. Na kapag sila'y makarating doon, ibig sabihin, wala na silang poproblemahin sa kanilang buhay. Sapagkat pagkain sagana sila, mga pananim sagana sila, tubig sagana sila. Kaya nga, sabi doon, mula sa Ehipto, sila ay pinapunta ng Diyos doon po sa lupang pangako. At ayon sa kautusan, ang lupang pangako, no, at ang Ehipto, dapat po yun ay lalakarin lang nila yun ng 40 days. Ibig sabihin, may isang buwan lang, nandun na sila sa lupang pangako. Mula sa pagkaalipin, mula sa kahirapan na kanilang dinanas, pagdating sa promised land, gaganda ang kanilang buhay. Sino ang gustong maranasan ng magandang buhay? Lahat? Lahat po. Okay. Ngayon, ito po yung nangyari. Yung 40 days ay ginawa ng Diyos ng 40 years. So, ibig sabihin, sila ho ay pinaikot-ikot lang ng Diyos sa disyerto. Bakit? Dahil sa kanilang karereklamo. Ang mga Israelita po ay mga reklamador. Kaya,
Dahil sa kanilang karereklamo, yung 40 days naging 40 years para makamtan yung mga saganang buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid. kapag reklamador ka, matatagalan ka Tatagalan ka. bagong makamtan ng masaganang buhay. Naniniwala kayo doon? Yan po ang dahilan, mga kapatid. At dahil sa kanilang karereklamo, nagalit si Yahweh. Kaya po sa mga Israelite ay maraming namatay sa kanila. Isa lang itong history na ito na nangyari sa kanila dahil sa kanilang karereklamo kay Moises, nagalit si Yahweh. Kaya ginawa ni Yahweh, nagpadala siya ng mga makamandag na ahas. Kaya lahat ng nakakagat namamatay. Kaya natakot din sila. Nung matakot sila, lumapit sila kay Moises. Kaya si Moises naman lumapit kay Yahweh El Shaddai. Ang sabi ni Yahweh El Shaddai, gumawa ka ng tansong ahas, ilagay mo sa dulo ng tikin, itaas mo at sino mang tumingin doon, mabubuhay. Ibig sabihin, lahat ng titingin na nakagat ng ahas doon sa tansong ahas na itinataas ni Moises ay hindi namamatay. Amen? Ngayon, kung pansinin natin, yun yung sinasabi ni Christ diyan. Ipinakita diyan yung buhay ng kanyang pinanggalingan. Bakit? Si Jesus Christ, galing siya sa mga Hudyo. Doon siya nagsimula. Pero tandaan niyo ho, bago pa maging tao si Jesus, kasama na ng mga Hudyo. Spiritually, kasama na nila sa disyerto. Si Jesus Christ. Bakit? Kung basahin mo yung history ng Old Testament, makikita mo dyan, yung bato po na pinukpo ni Moises, si Jesus Christ po yun na nagbigay ng tubig. Ibig sabihin, kasama na siya doon. Amen? Yung ahas na itinaas, symbolic lang yun. Ngayon ay parang nagre-represent lang na si Jesus Christ yun. Bakit? Kasi that time, hindi pa naman siya nagkatawang tao. Yun. So ngayon pagdating dito, pansinin niyo ang sabi diyan, kung paano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din ang anak ng tao dapat din itaas upang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, no, ang tinutukoy po niya diyan ay hindi lamang po physically, kundi kasama spiritually. Doon sa ilang, tinutukoy doon is physically. Bakit? Kasi yung mga nakakagat ng ahas na mamatay. Amen? Pero nung tumingin sila doon sa ahas na tanso, sila ay nabubuhay. Physically po yun. Pero pagdating kay Christ, kasama na ho yun, physical and spiritual. Nakikinig pa ba kayo? So ngayon, pag-usapan natin, achieve of everlasting life. No? What are the conditions to achieve of everlasting life? Ano yung mga kondisyon? Para makamtan natin yung sinasabi ng gospel na buhay na walang hanggan. Unang sinabi niya diyan, mga kapatid, mapapansin natin, unang sinabi, we must have faith to Jesus. Yung pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo, yun yung unang binanggit diyan. Dahil ang sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya, hindi mapahamak, bagus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapahamak. Pag sinabing hindi mapahamak, dito pa lang sa lupa, ma-experience mo na yun. Aside doon, may buhay pa sa heaven. Amen? So, paano naman magkakaroon ng pananampalataya ang tao? Ang sabi ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At nakakapakinig lang
kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. So, ibig sabihin, yung pong pananampalataya sa ating Panginoon Jesus ay kailangan, mga kapatid, na tayo ay makapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Paano ka naman makakapakinig kung hindi ka naman umaaten? Hindi ka nga umaaten sa gawain ng Diyos, hindi ka nga nagsisimba. Paano ka ay magkakaroon ng pananampalataya? Ayun yung isang kondisyon para ang tao ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Amen. Ngayon, yung pananampalataya, hindi lang basta pananampalataya. Kailangan yung ating pananampalataya ay dapat ay pataas ng pataas ang grado nito. Hindi pa bababa, kundi pataas. Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, maalala ko nung unang panahon ng gawain dito ho sa Tumawini. Noong unang panahon na maggawain ng Tumawini, ginaganap po ito doon po sa harap ng bahay. No? Doon ka nagpe-prayer meeting. Minsan, ang lakas-lakas ng ulan. No? Kapag nag-ulan, wala hong pumapasok, wala pong sumisilong. Lahat po yung nasa labas, basa. Pati preacher, basa. Pati lahat ng mga tao, basa. Pero wala pong sumisilong. Mga unang panahon po yun. Amen? Oh. Yung sinasabi ko po, mayroong mga saksi dito na nagpapatunay. At isa na yan, Sister Marlene Eugenio. Kasi sila yung mga nauna. Halos pagkakasabay lang kami sa gawain. Oh. Pero alam niyo po, habang patagal ng patagal ang gawain, na instead sana yung mga mananampalataya ay mataas na ang kanilang pananampalataya, pero mapapansin mo, ambon lang, tumatakbo na. Pag umulan, walang umaaten sa gawain. Amen? So, ibig sabihin, instead na yung pananampalataya ay paabante, paatras. Instead na pataas, pababa. Anong dahilan? Ang dahilan, tayo ay nakikinig. Tayo ay dumadalo sa prayer meeting, nakikinig tayo. Pero yung ating mga napapakinggan ay hindi po pumapasok sa puso ng tao. Tayo ay nagsisimba, nakikinig ng mga homily, pero wala pong kwenta yung mga homily ating napapakinggan. Bakit? Kasi hindi natin siya pinapapasok sa ating mga puso. Ang salita ng Diyos, tandaan niyo po, ito ay nagpapatatag ng ating pananampalataya. Kaya ang salita ng Diyos, kapag nasa puso mo, iningatan mo ito'y sinabuhay mo, tatagat ang iyong pananampalataya. Ano man dumating sa iyong problema, ay kaya mong harapin ito kasama ang ating Diyos. Nakikinig po ba kayo? Amen. Okay, bakit kailangan sumampalataya ang tao? Para saan? Meron akong tatlong inilagay. Sabi dito, for us not to be condemned. Kailangan mong sumampalataya ang sabi ng Ebanghelyo para hindi ka maparusahan. Kasi ang sabi ng gospel, yung mga sumampalataya sa bugtong nanak ng Diyos ay hindi na ito hinahatulang maparusahan. Pero yung mga hindi sumampalataya ay hinatulan ng maparusahan. Amen? Yun ang dahilan kung bakit tayo ay dapat sumampalataya. Ano pa ang sabi dito? For us not to spiritual death, para hindi tayo mamamatay spiritually. Pag sinabing spiritual death, ang ibig sabihin noon is separation from God. Actually, hindi naman namamatay ang espiritu. Ano? Ang sinasabi lang kasi sa Biblia, kapag ang tao ay napunta sa hell, ayun daw yung pangalawang kamatayan. Pero actually, ang tao hindi namamatay. Kapag siya ay nagkaroon ng eternal flesh o eternal body, hindi na po yan mamamatay. Bakit? Kasi tandaan natin, itong physical nating katawan, hindi po pwede ito sa heaven. Hindi rin ito pwede sa hell. Kasi nasusulog siya.
Amen? Kailangan ito mapalitan ng katawang panlangit o katawang pang-impyerno. Kasi, pag yung katawan natin napalitan na ito ng eternal, ibig sabihin hindi na siya mamamatay. Ibig sabihin hindi na siya tatanda. Hindi ka na rin magkakasakit. Hindi ka na rin mabubulok. Pero nakakaramdam ka ng sakit. Amen? Ang tanong, anong gusto niyong katawan? Katawang pang-heaven o katawang pang-hell? Brother naman, kanina ko pa sinasabi, katawang panlangit eh. Alam niyo mga kapatid, bakit ko inuulit-ulit? Kasi gusto ko lang idiin na tayong lahat na nandito ngayon sa daigdig habang nabubuhay pa, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para magdesisyon. Dahil tayo lang ang may kapangyarihan na magdesisyon sa sarili natin kung anong gusto nating buhay. Habang tayo nandito sa lupa, ikaw lang ang makapagdesisyon sa sarili mo kung gusto mo sa heaven o gusto mo sa hell. Amen? Bakit? Walang pwedeng magdikta sa iyo. Maging ang Diyos, hindi ka niya pipilitin, hindi ka niya pwedeng kontrolin. Maging si Satan, hindi ka niya pwedeng persahin dahil nasa iyo ang authority. Ibinigay na ng Diyos sa iyo ang authority na mamili kung anong buhay ang gusto mo habang ikaw ay naririto sa daigdig. Gusto mo ang buhay na masaya? Kaya mong gawin yon. Gusto mo ang buhay na malungkot? Kaya mo rin gawin yon. Anong gusto niyong buhay? Masaya o malungkot? Masaya. Sige nga, taas nga ng kamay mo nagsasabing masaya. Bakit naman? Kapag dumarating ang problema, malungkot kayo. Kapag wala kang pera, ba't ka malungkot? Kapag iniwan ka ng boyfriend mo, ba't ka malungkot? Sana all. Pag iniwan ka ng asawa, ba't ka malungkot? Kapag nawalan ka ng trabaho, bakit ka malungkot? Kapag ikaw ay na-COVID, bakit ka malungkot? Samantala, gusto mo masaya. Alam niyo kung anong dapat. Ganito lang po yun. Alam niyo po ba, ang tao kaya niyang lahat. Ito ang tanong ko. Sino nanonood sa inyo ng mga teleserye? Teleserye. Huwag kayong mag-alala. Ako nanonood ng teleserye. Umamin lang kayo. Okay. Ito ang tanong ko. Yung pong mga artista na gumagana sa teleserye, yun ba ay totoo o hindi? Hindi. Tama? Kapag sila ba ay umiiyak, totoo? Hindi? Anong hindi? Totoo. Totoong Lumuluha sila. Meron bang umiiyak na hindi lumuluha? Kapag ang taong umiiyak at hindi lumuluha, hindi totoong umiiyak yun. Amen? Pero kung minsan nanonood ka ng mga drama, di ba pati ikaw napapasunod na umiyak? Bakit kitang-kita mo, nararamdaman mo yung kanilang pagganap? Ay grabe. Amen? Yung mga kontrabida, pansin ninyo, maraming mananonood, galit na galit sa mga kontrabida. Hindi naman totoo yun. Ibig sabihin, apektado ka na nanonood, alam mo hindi naman totoo yun. Bakit ka apektado? Kasi yung kanilang galing na gumanap. Amen? Alam niyo po, yun ay totoong ginagawa nila yon. Pinag-aaralan nila kung paano umiyak. Bagamat hindi totoo, pero para makuha nila yung attention ng mga tao, kailangan nilang gawin yun. Amen? Yun ang ibig sabihin na kaya mong gawin lahat. Gusto mong ako kaya mong umiyak na walang dahilan. Kaya lang may bayad. Mahirap mong umiyak na walang dahilan. O hindi ba? Di mahirap umiyak na wala ka namang iiyakan. Pero kung babayaran mo ako, sige, dito gawin ko. Amen? Bakit? Simple lang ho yun. Alam niyo ho kasi, habang ako'y nanonood ng mga teleserye, pinag-aaralan ko
kung bakit magawa nilang umiyak na walang dahilan. Ganito lang pala kasimple yon. Gusto mong malungkot, isipin mo yung pinagdaanan mong nakakalungkot. Isipin mo yung mga hirap na pinagdaanan mo. Pag naalala mo yon, kapatid, maniwala ka sa hindi, biglang magkakaroon yung emosyon mo, masasaktan ka, magagalit ka, maiinis ka, at bigla ka nalang malungkot. Amen. Gusto mong masaya? Huwag mong isipin yung mga malungkot na nakaraan mo, ang isipin mo yung mga sasayang nagaganap sa buhay. Ganun do kasimple. Spiritually, kailangan mong magdesisyon, mamili. Anong gusto mo ngayon, heaven or hell? Ikaw ang magdidesisyon. Pipiliin mo ngayon. Tandaan niyo ho, ang pagpasok sa kaharian ng langit ay hindi po siya madali. Dahil mas madaling magpakasama kaysa sa magpakabuti. Amen? Mahirap magpakabuti. Tanungin mo yung katay, sabihin mo, kapatid, Kapatid. kaya mo yun? Kaya mo yan? Anong sagot? Okay. For us not to spiritual death. So let's for us to have eternal life. So kapag tayo sumampalataya, bakit tayo sumampalataya? Para hindi tayo maparusahan. Para tayo hindi mamatay sa spiritual at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, supporting verse. John chapter 11 verse 25 to 26. Sinabi ni Jesus, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, hindi mamamatay kailanman. Maliwanag po yun, sinabi ni Christ. Sabi ni Jesus Christ kay Martha, kasi ang kausap niya si Martha. Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Tapos inulit niya, sabi niya, ang mga nabubuhay ngayon na nananalig sa akin, hindi na mamamatay kailanman. Ang tanong ko, lahat ba ng tao mamamatay o hindi? Ha? Hindi lahat. Hindi ho lahat mamamatay physically. Sa Bible, meron ho dyan isang tao na nabasa ko sa Biblia na hindi na siya namatay, o dalawa pala. Sino yon? Nabasa ko sa Bible, si Enoch, sabi ng Bible, hindi siya namatay. Siya ho ay kinuha ng Diyos. Si Elias, kinuha ng karwaheng apoy. Physically, may roong nakakita. Sinong nakakita? Si Eliseo. So, ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi ni Christ, yung manananalig sa Kanya, ngayon, ay pwede na hindi mamatay physically. Amen? Ibig sabihin, pagdating ng panahon, pwede na lang yung ating katawang lupa ay sa isang kisap mata, pwedeng mapalitan ng glorified body. Yun pala yung ibig niyang sabihin. Alam niyo, pinapangarap ko yun. Yung pagdating ng Panginoon, buhay pa ako tapos di na ako mamamatay. Yung bigla na lang papalitan yung aking katawan. Amen? Kaya lang hindi ho madali yun. Kapatid, marami tayong pagdadaanan katulad ni Christ. Ang next condition, we must accept Jesus in our heart. Kailangan si Kristo tanggapin natin sa ating mga puso. Tanggapin natin as a Redeemer, as a Sanctified, as a Mighty God. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas, bilang siyang tagapagpabanal, at saka makapangyarihang Diyos. Bakit? Kasi tandaan niyo, hindi lahat ng tao naniniwala na si Kristo ay Diyos. Amen? Iba-iba ang pagkakilala kay Christ. Maraming mga magagaling na tagapagpahayag ng mabuting balita
Pero hindi lahat ay tinatanggap si Kristo sa kanilang puso bilang Diyos na makapangyarihan. Yun yung pangalawang kondisyon. Kailangan mo siyang i-accept sa buhay mo bilang tagapagligtas mo, bilang tagapagpabanal dahil wala ho tayong magagawa kung wala si Kristo sa ating buhay. Hindi ho natin kayang baguhin ang ating mga ugali, hindi ho natin kayang baguhin ang ating pagkatao, maliban na si Kristo ay nasa iyo. Amen. Mahirap magpatawad kung wala si Kristo sa puso mo. Mahirap magmahal kung wala si Kristo sa puso mo. Amen? Okay. Supporting verse. 1 John chapter 5 verse 20. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos. Sa Kaniyang anak, si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Maliwanag sinasabi ni John, si Jesus ay tunay na Diyos. Kaya ang ating pananampalataya as Catholic, si Jesus, tunay na tao at tunay na Diyos. Nung siya'y naging tao, 100% siya po ay tao. Amen? Nung siya ay naging Diyos, 100% na siya po ay Diyos. Eh kung tatanong niyo sa akin, kailan naging Diyos Jesus? Kapatid, ikaw na nanonood dyan ngayon, na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, makinig ka. Sinabi ng ating Panginoon, nung siya ho ay mamatay bilang tao, at sa kanyang muling pagkabuhay, siya'y umakyat sa heaven, umupo sa kanan ng Ama, inilipat sa kanya yung kapangyarihan ng Ama, kaya siya'y muling bumaba dito sa lupa, at pagkatapos ay kinumission niya yung 11 disciple. Ang sabi ni Christ, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ituro sa kanila ang may tinuro ko sa inyo. Huwag kayong matakot. Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Doon po yun. Kung kailan naging Diyos si Christ, nung ilipat sa Kanya ang kapangyarihan ng Ama. Kaya sana ikaw na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, ngayon maniwala ka na. Amen? So ngayon, mga kapatid, yun yung pangalawang condition. Actually, tatlo lang inilagay ko. Kasi pag marami pagka makalimutan natin, wala tayong matandaan, sayang lang. Amen? And last, sabi dito, we must live in the truth. Mamuhay sa katotohanan. Tingnan natin yung verse 21. Ang sabi ng verse 20 to 21, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kaniyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kaniyang maginagawa'y pagsunod sa Diyos. So ang katunayan, na tayo ay namumuhay sa katotohanan by good deeds, by good behaviors, and by obedience to God. Kapag nakikita sa ating buhay, doon sa mabubuti nating ginagawa, isa yun na palatandaan na tayo namumuhay sa katotohanan. Amen? At yung ating pag-uugali, kapag ito ay nabago na, isa yung paraan nagpapatunay na namumuhay ka na sa katotohanan. Bakit? Kasi hindi ka na nagsisinungaling. Yung buhay mo namumuhay. Pag sinabi kasing truth, iniiwasan ang pagsisinungaling.
Ngayon, kung tayo'y nagsisinungaling, wala pa tayo sa katotohanan. Amen? Bakit? Ibig sabihin, kung ikaw ay nagsisinungaling, wala ka sa Diyos. Ikaw nasa ilalim pa rin ng kadiliman. Kasi ang ama ng kasinungalingan, sino? Si Satan. Brother, paano naman yung white lies? Alam niyo po, walang white lies na mababasa sa Biblia. Kapag kasalanan, kapag kasinungalingan, mali pa rin yun. Kaya sabihin mo wala kang pera pero meron kang itinatago. Aba, kasinungalingan yun. Amen? Kaya kita niyo mga tao nagsasabi, wala akong pera, pero may tinatago, bigla nang nawawala yun. Totoo yun. Totoo po yun. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ano ang binabanggit, lumalabas sa ating mga labi, ito yung nagaganap sa ating buhay. Kaya nga tinuturuan tayo ng tamang pagsagot. Kapag ikaw ay tinatanong, sister, kumusta ka na? Ito, mahirap pa rin. Mayaman pa din. Sister, ang yaman-yaman mo, ang ganda ng damit mo, mayaman sa utang. Amen. Mga sagot na dapat palitan ng positive. Kaya nga pag tinanong ka, kapatid, kumusta ka na? Thanks God, I'm blessed, happy and prosperous talaga, magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagasang pag-ibig, malaya, kaya pagkalooban, maginhawa at matagumpay. Dapat yun ang tamang sagot. Brother, hindi pa ko naman mayaman. Kaya nga sinisigaw mo, hinihingi mo nga Alam niyo, maalala ko yung sa radio, nakikinig ng radio DWSI, sabi nung isang brother, sabi niya kay Brother Mike, Brother Mike, kaya hindi ako sumasabay dyan kasi mahirap pa lang ako, hindi pa ako mayaman. Sabi ni Brother Mike, kaya nga binabanggit kasi anong binabanggit mo, yun ay darating. Amen? Okay na nga, malaman natin yun mga kapatid. Para kapag tayo tinanong, alam mo nang dapat mong isagot. Mayaman ka na pala, sister. Pwede naman, pautang. Ano yung sasagot mo? Darating pa, sister. Darating pa lang, inaantay ko pa. Amen? Paano kung may pera ka tayo magpautang? Ano yung sasagot mo? Wala kang pera? Hindi. Katulad halimbawa, umutang sa'yo, alam mo hindi marunong magbayad. Pautangin. Sabi mo sa kanya, sister, pasensya ka na, may pera ako dyan. Pero hindi kita pautangin. Kasi hindi ka marunong magbayad. Maging totoo ka kasi nga, pinag-usapan natin is truth. Katotohanan. Amen? Huwag mong isipin, baka masasaktan. Huwag mong isipin, baka yung close friends ninyo, minsan mawawala. Bakit? Nasaktan mo siya. Alam niyo masakit ang katotohanan. Pero kapag tinanggap mo, palalayain ka ni Yahweh El Shaddai. Amen? Ito yun. Halimbawa mag-asawa. Ako dati ang buhay ko, sinungaling. Bakit? Kasi pagdating sa pera, marami akong tinatagong pera. Kapag tinatanong ako ng misis, sinasabi ko wala akong pera. Pero meron akong tinatago. Hanggang sa bigla na lang lumabas yung pera yung tinatago. May pera ka pala! Magmula hanggang ngayon, minsan hindi naniniwala sa akin yung issue na wala akong pera. Kaya pag tinatanong niya ako, may pera ka ba? Meron! Sabi ko, meron. Bakit? Totoo nga lang naman din, nauubusan ng pera. Kaya meron. Kapag humiram, magkano ba hiramin? Kung magkano yung pera ko. Ganun lang simple. Kasi kung sasabihin ko na wala akong pera, hindi siya maniniwala sa akin.
Kasi noon pa yon sinasabi wala akong pera. Pero nung makilala ko ang salita ng Diyos na ang lahat pala ng mga sinungaling ay kasamang itatapon sa lawang apoy na naglalagabla. Kaya magmula noon, natakot ako magsinungaling. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid, kung gusto mo gusto mo makapasok sa heaven, iwasan mo na iwasan mo ang mga bagay mga bagay na ginagawa mo na magdadala sa iyo sa impyerno. Siyempre. Anong gagawin natin? Habang tayo nabubuhay, ang gagawin natin yung magdadala sa atin sa heaven. Dahil ang way ng tao sa mundong ito, two-way. Yung makipot na daan patungo sa langit at yung maluwang na daan patungo sa hell. So habang tayo nandito, tayo ang mamimili. Magdidesisyon sa buhay kung paano mo ito tatahakin. Amen? Kaya ang pagtanggap nasa atin. Tumayo po tayo lahat. Okay. Iyon po ang mga ulo at kitang mga mata. Ilagay ang dalawang kamay sa tapat ng dibdib. Brothers and sisters, narinig natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng instruction, ng mga kondisyon na dapat natin itong piliin. Habang tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito, kailangan yung ating pananampalataya ay ating patatagin, sapagkat yan ang unang kondisyon na hinihingi ng Ebanghelyo para makamtan natin ang kanyang ipinangakong buhay na walang hanggan. At si Kristo na ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan ay kailangan manatili at maghari sa ating mga puso upang maganap sa atin ang kanyang kalooban. At ang pangatlo ay ang pagsisikap na pamumuhay sa katotohanan. Sapagkat ang mga namumuhay sa katotohanan sila'y nasa liwanag. Kaya ang kanilang maginagawa ay pagsunod sa kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Mga kapatid, sabay-sabay tayong manalangin at sabihin natin, dakilang Diyos, Kilang Diyos, mapagpalang Ama, pagpalang Ama, sa hapong ito, ako'y nagpapasalamat sa iyo salamat sa iyo. sa patuloy na pag-ibig mo sa akin, na kahit ako makasalanan, nagkakamali, matigas ang ulo, hindi mo pa rin ako pinababayaan. Sa oras na ito, ako'y humihingi sa iyo ng kapatawaran sa lahat kong mga kasalanan, Lahat kong mga kasalanan mula ulo hanggang talampakan. hanggang tayo Nais ko po na mula sa oras na ito, mula sa oras na ito. ako'y karapat-dapat Karapan na tumawag sa iyo ng Ama, Ama ko. Ama ko. Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Turuan mo ako Turuan mo na manampalataya manampalataya ng lubos sa iyo ng lubos sa iyo. at sumunod At sumunod sa kalooban mo. sa kalooban Habang ako nabubuhay sa daigdig na ito daigdig hanggang sa makamtan ko ang iyong ipinangako ayong buhay na walang hanggan. I claim in Jesus' name. in Jesus' name. Itaas ang mga kamay. Habang nakataas ang mga kamay, nakayabang inyong mga ulo, nakapikit ang iyong mga mata, gamitin ang labi at dila, bigkasin ang gusto niyong tanggapin mula sa Diyos. Kung kayo'y naniniwalang makapangyarihan ng Diyos, kung kayo'y nananalig sa Diyos, huwag kayong mag-alinlangan. Hingin sa Kanya ang mga bagay na gusto niyong hilingin at manalig na anumang hihingin natin ay Kanyang ipagkakaloob. Hallelujah. Yes, Lord. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito, ako'y nagpapasalamat sa katagumpayan ng iyong gawain. Salamat sa iyong masalitang aming napagsalusaluhan. Loobin mo, Diyos, ng lahat ng ito ay ma-register sa aming mga puso at isipan
Tulungan kami ng iyong Espiritong Banal na maganap namin ito at masunod ang iyong kalooban habang kami nabubuhay sa daigdig na ito hanggang sa dumating ang takdang panahon na kami makakapasok sa iyong kaharian. Ama, loobin mo rin na buksan ang durungawan ng langit, ibuhos ang masaganang biyaya at pagpapala sa lugar na ito ayon sa kanilang makailangan at kahilingan. Loobin mo ng lahat ng humihiling sa iyo na may pananalig ay walang mabibigo. Kaming lahat uuwing answered prayer sa aming mga tahanan. Ama, tinataas ko rin po sa iyo ang aming kapatid na Sister Jennifer Hidalgo, Lord, sa kanyang depression dahil sa mga problema ang dumating sa kanyang buhay. Loobin mo, Diyos, ng aming kapatid na ito ay abutin na yung mapaghibalang kamay. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan, kalusugan, kagalakan at kapayapaan ng iyong Espiritong Banal ang mag-comfort sa kanyang isipan, sa kanyang puso upang kanyang mapagtagumpayan ang kanyang depression. O Lord, ganun din po ang aming kapatid, si Jonathan Adam, total recovery. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. I claim in Jesus' name. O Lord, ganun din po, Diyos, na tinataas ko rin po sa iyo ang lahat ng iyong mga manggagawa sa chapter na ito. Mula sa mga core groups, sa mga ministry heads, sa mga choir, sa mga instrumentalists, sa lahat ng madumadalo, sa lahat ng masumusuporta, sa lahat ng matumutulong, ang mga nagbibigay ng kailang malak offerings, tithings, nagpapakain sa iyong mga lingkod at nagbibigay ng elot pamasahe ng mga lingkod. Father God, ikaw ang magbalik sa kanila ng hustong takal, siksik libet, nag-uumapaw na kasaganaan nila, financial, material, and spiritual sa araw-araw ng kanilang buhay. Ama, tinataas din namin sa iyo, Diyos, ang lahat ng mga obispo at makaparian, higit sa lahat ang aming minamahal na pari sa parokyang ito at ang kanyang makasamaang naglilingkod sa iyo. Dalangin namin na patuloy na kalusugan ay panatilihin mo sa kanya, kalakasan, kaalaman at karunuan nagmumula sa iyo, pang patuloy po niyang magampanan ang tungkuling iniatang mo sa kanyang mabalikat, napastulan ang lahat ng iyong mga tupa sa bayang ito. Itinataas din namin sa iyong buong mundo, lalo-lalo ng bansang Pilipinas at ang Isabela. Loobin mo, Diyos, na maulanan ng lubusan ng COVID-19 na kinatatakutan ng mga tao. At ikaw din, O Diyos, ang kumilos sa buhay ng mga iniluklog mo sa pamahalaan mula sa Presidente, sa Vice President, sa mga Senators, Congressman, mga Governors, Mayors, mga Barangay Captain, mga ATF na nagpapatupad ng batas. Dalangin namin na ang kalooban mga kanilang masunod, hindi ang kanilang kalooban. Ama, tinataas din namin sa iyo, O Lord, ang mga saradong establishmento, ang iyong saradong mga gawain dahil sa Isabela na muling magbubukas. Ang mawalang trabaho ay muling magkakaroon ng matrabaho at ang mga negosyong sarado ay muling magbubukas upang manumbalik, Panginoon, ang magandang ikinuwiya ng Isabela at ng bansang Pilipinas. At sa amin pong paghiwa-hiwalay kasamang aming mga mahal sa buhay na naiwanan sa aming mga tahanan, na patuloy mo po kaming ingatan, ilayo sa karamdaman, sa aksidente, sa kapamakan, wag mo po kami iharap sa mahigpit na pagsubok, bagos ilayo mo po kami sa masamang espiritu, upang kaming lahat makauwing maluwalhati sa aming mga tahanan. Kaya maraming salamat sa kabutihan mo. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat sumagot ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Okay. Nasaan bang prayer request? Bible, langis, tubig, wallet, bag, passport, ano man ang gusto niyo itaas sa Panginoon. Dakilang Yahweh, siya dahil ang Diyos na buhay na pinagmumulan ng lahat ng bagay sa hapong ito narito ang makamay na kataas. Nakikita mong lahat ng kailang mga hawak-hawak. Dalangin ko, Diyos, na bless at pagpalain mga bagay na saan man nila gagamitin. Sundan mo ng tanda at himala at kababalaghan upang patuloy na maitas at maparangalan ang iyong dakilang pangalan. At ganoon din po, kailang makaloob, tanggapin mo maluwalhati upang matugunan ang kailangan ng iyong templo at ibalik sa kanila nang higit pa sa kanilang mga inaasahan. Kaya maraming salamat. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, God bless sa inyong lahat. Tayo magpasalamat sa Diyos.